what areas around the country ka, mas may laki chance to get votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede ko naman kayong tulungan at saka yung tao na doon kasi like sa traditional media, you can buy. Sa ngayon, pati interviews pinibenta nila. At pag ginenta nila yung interview, you can give your own questions. So, hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga police. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So, ang ating pong pag-uusapan ay walang iba kung hindi po patungkol dito kay Yusek Claire Castro at dito po sa kabobohan ni Robin Padilla. Talagang pinapamalas po ni Robin Padilla ang kanyang kabobohan at alam nyo nakakahiya Number 1 po itong senador na ito noong 2022 election. Hindi ko alam kung yung mga bumoto ba kay Robin Padilla ang bobo o siya mismo yung bobo. Ito na po yata pinakabobong senador sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Napakabobo na umabot po talaga sa sobrang baba ng level ng kabobohan nito. Walang IQ. Paano naging senador to? Yan po yung mga napakadelikado na mga pagpopromote at pag-endorso ni Digong sa mga gustong maging politiko. Eto, biktima tayo. Sayang lang pasahod dito kay Robin Padilla. Panoorin po natin ang video nito ng kabobohan. Kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Humingi ka naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Hindi ko makita yung Mandarahog o Mandarahop, pati yung Rosalinda. Pero meron akong tinignan na mga FB page, ang pangalan ay taga-Bukid. At nakita ko, abay mga DDS po. DDS po Tinignan ko isa-isa. Puro DDS pangalan taga-Bukid. May babae at may lalaki. Ito si Robin Padilla na pagka bobo-bobo, hindi muna tinitignan. Diba? Hindi katulad nitong si Panfilo Lacson, kapag may nalamang impormasyon, kine-check niya muna, pinapa-research niya muna. Palibasa nga kasi syempre, bigla na lang ginawang senador, hindi man lang dumaan sa pagka-barangay captain, kaya po bobo. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos Hindi na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabobohan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulsa? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala akong pera. Dahil sa kahingi nito si Madarahog. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit! Pinatayan ako. Ayon Hindi po yan boses ni Yusek Claire Castro. Ako'y napakatagal kong nanonood kay Yusek. Simula nung siya'y naging trending sa mga pagbabalita o pagsoplak niya dito sa mga DDS, nanonood na ako sa kanya. Hanggang naging siya ay Yusek ng PCO. Naging pala sa media officer o para gano'n nanonood na ako sa kanya. Hindi pa siya Yusek Castro, nanonood na ako sa kanya. Kaya, alam ko kagad yung kanyang salita, alam ko kagad ang kanyang diction, alam ko yung kanyang, the way na siya mag-express ng kanyang feeling sa kanyang salita. Lalo na sa mga nanonood ng live, marami ang
sasangayon sa akin dito na unang buka pa lang ng salita doon sa pinadinig ni Robing Bobong Padilla, alam ko na, alam na nila, alam na ng mga ka-clear natin dyan na hindi si Yusek Claire Castro yun. Po, sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Malamang, hindi talaga galing sa kanila yan. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng Yusek. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? Natural, walang nakakaalam. Ikaw ang nagpadinig niyan, bobo ka pala. I have no idea. I was about to ask you, Opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Instead of naming somebody that Diba? Ayan, buti na lang nandyan si Tito Soto. Ginabayan ng bobong Robin Padilla. we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na Yes, nanguhula tayo, nagbabagit tayo ng pangalan. Because We're I mentioning cannot- the name of Tama. Yusek Tama. or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. So kung meron pong Diba? Diyos ko, simpleng bagay lang to. Kahit na sinong tao, diba? Sana pina-research muna ni Robin Padilla. Kasi ako, pag meron ako nakita, nalaman, research. Tingin muna. Kumpirmahin muna. Pero itong bobong Robin Padilla na to, walang walang kautak-utak para maging isang senador. kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito. Meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Noong Sus Mariosep. Totoo, noong panahon ng election 2022, talagang ang daming nagsasabi na may troll farm si PBBM. Pero dito, sa mismong talumpati na ito ni PBBM, ito yung kanilang victory party, yung na-declare na siyang nanalo sa eleksyon, kahit sino, alam na etong salita na ito ni PBBM ay joke lamang. Di ba Robin Padilla kasama ka sa sa mga naging ng unit team? Di ba kare-kare ka palagi ni Sara Duterte nung nanalo na si PBBM? Di ba nung kampanyahan kare-kare ka lagi ni Sara? Nadamay ka sa mga botong nakuha ng unit team kaya ka nanalo? Diba tapos alam mo yun? Parang wala kang alam dito. Parang hindi mo to alam na joke lang ito ni PBBM. Bobo ka ba? 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ito po, pwede na Diba? Yan po ay joke ni PBBM. Kasi nga po, kahit ako, kasama ako noon sa bumabatikos kay PBBM dahil noong 2022 election, ako ay sumuporta kay Yorme Isko Moreno na ngayon ay kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaganda ng Maynila. Tinutulungan ni PBBM ang Maynila at si Yorme Isko Moreno ay malaki ring tulong para sa ating bansa dahil siya ang mayor ng capital city ng Pilipinas. At ngayon, itong salita na ito ni PBBM, kung sasabihin mo, Robin Padilla, na hindi ka naniniwalang joke to, bobo ka nga. natin pa-imbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo, kung ito ay Kita nyo, papaimbestigahan.
Hindi na kailangan ng investigasyon dyan eh. Diba? Ano yun? Mag-aaksaya na naman ng oras ang Senado, aaksayahin ng pondo, aaksayahin ng pera para makapagmukbang ka sa hearing, kaya papaimbestigahan mo. Galing talaga sa tunay o ito po gawa-gawa lang ng AI o ano? I would like to Diba, ang ano talaga nitong si Robin Padilla. Alam nyo, parang awa nyo na mga kababayan ko, wag nyo nang gawin tong senador. Wag nyo nang iboto to kung sakaling mag-re-electionist ito sa 2028. Kawawa po tayo mga Pilipino, tsak na pinagtatawanan po tayo dahil meron po tayong senador na bukod sa umiiyak dahil nakulong ang kriminal na dating presidente, ngayon naman, nagsusulong ng batas na ang gusto ay anti-troll farm. Troll farm law. Pero siya mismo nagpapakalat ng fake news, nagdadala ng mga voice recording na hindi kumpirmado kung sino yung tao doon, at parang pinapaniwalaan niya to. Ganyan siya kabobo. inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari meron siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. Joke man po ito o hindi. Kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Wala. Kayo lang naman mga DDS ang may troll. Walang troll ang gobyerno at hindi na kailangan ng gobyerno ng troll. Mahina talaga bumbunan ito. Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng PICO? Alam mo, Robin Padilla, tanungin mo muna si Sara Duterte, si Harry Roque, at ang mga DDS vlogger kung payag ba sila dyan sa troll farm na yan. Dyan sa anti-troll farm law na gusto mong itulak. Yes. Because that is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO, Dave Gomez was a newsman, really respected newsman, Kilala ko po si veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nilang USEC yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, paano pa yung ibang tao? So kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para mamulitika. Tandaan po ninyo, kahit tingnan nyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanata ng presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, polisiya at politika. Opo. Ako, may mga pinagsasabi nitong si Robin Padilla. Ang gustong ipatupad na batas, pangbobo. Hindi mo ba alam, Robin Padilla, na ang unang-una na meron troll farm ay ang mga Duterte? Kaya nga nanalo si Digong noong 2016 election dahil napakarami niyang pinapakalat na fake news at ginamit niya ang mga vlogger. Isa na dyan sa mga saksi. Sa ano na yan. Isa sa mga saksi dyan sa sinasabi ko nga troll farm na yan ay walang iba kung hindi etong si Nino Barsaga. Troll dati ni Digong yan, si Kuya Nino Barsaga. Kaya ikaw, Robin Padilla, dapat ang imbestigahan mo o ang sabihan mo kung okay lang sa kanila yung mga troll farm na yan, walang iba kung hindi yung mismong grupo ninyo. Yung grupo ng mga Duterte.
sila ang tanungin mo kung okay lang ba sa kanila na wala ng troll farm. Na hindi na pwede ang troll farm. Kasi sila naman ang kumpirmadong may troll farm eh. Diba? Kaya nga napakaraming Duterte diehard supporter sa SOCMED, sa FB. At pag nakita mo, nako, mga nakalock profile, 3 lang ang kaibigan, at wala man lang mga picture na maayos, kung hindi mga ang gamit mga anime, o kaya ang pangalan Vietnamese o Thailand. Robin Padilla, mukhang hindi ka na-inform at mukhang tatanga-tanga ka, hindi mo alam. Ang mga Duterte ang merong troll farm. At ang mga Duterte, mga kaalyado ni Digong, ang gumagamit ng fake news. O heto, panoorin mo to. What areas around the country ka mas may laki chance to get votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede ko naman kayong tulungan at saka yung tao na doon kasi like sa traditional media, you can buy. Sa ngayon, pati interviews binibenta nila. At pag ginenta nila yung interview, you can give your own questions. So, hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga police. Di ba? Maliwanag dyan, Robin Padilla, na ang mga Duterte ang gumagamit ng fake news at bumibili ng mga bayarang media. Yan ang sana tanungin mo. Ang mga Duterte, kung payag ba sila, wala ng troll farm. Baka bumagsak ang inyong engagement sa SOCMED kapag nawala ang troll farm ni Digong, ni Sara, at ng mga kaalyado ni Digong. For the satisfaction of Senator. So ito, sumagot po ang ating Yusek Claire Castro. Pakinggan po natin. Robin Padilla. Hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person, or kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. And since diba? Yun ang dapat. You should know your source. Pero mo, senador ka. Hindi na nga ito pinansin ng mainstream media kasi nga malabo. Hindi alam kung sino ang nag-uusap. At maaaring masabihan pa silang fake news, nagpapakalat ng fake news. Pero ikaw, nanaturing ang senador. Ibinoto ng napakaraming Pilipino noong 2022. Number 1 ka. Pero ang pinapakita mo rito ay isang lehitimong kabobohan. dininay niyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source.
Diba? Obligasyon ni Robin Padilla na sabihin kung saan po ito nanggaling. Kasi siya nagpakita eh. Diba? Siya ang naglabas nito. O, saan galing? Sino nagbigay sa'yo? At sino ang nag-utos sa'yo para ilabas mo yan sa Senado at sirain ang kredibilidad, ang pagkatao ni Yusek Claire Castro? Nang wala ka naman talagang matibay na kahit isa man lang nakatibayan na si Yusek Claire talaga yun. Diba sana bago mo pinresenta yan diyan sa Senado, dumaan ka muna sa NBI. Pina-check mo muna doon. Diba? Eto, sumagot si Robin Padilla. Sumagot po siya. Meron po siyang sagot. At ang sabi nga po niya, parang itong si Robin, parang ano pa siya parang ayan sumagot siya parang ano pa siya, parang siya pa yung lugi, parang siya pa yung nabiktima. Sabi niya dito, Yusek Claire, wala pong nag-akusa sa inyo. Pero, diba, pinresenta mo sa Senado. Bobo ka ba? Hindi mo siya inakusahan, pero, diba, sinabi mo siya yung nandoon sa audio recording o video na pinresenta mo. At sabi pa niya dito, ang punto po ay troll farm. Sila ang nagpapalaganap ng fake news at kung sino ba ang nagpopondo sa kanila. Sino ba ang pumunta sa China para mag-orientation or makipag-meeting sa Chinese government para ipakalat ang naratibo ng mga Chekwa? Sino? Diba mga DDS vlogger? At inamin nila yan sa Senate hearing o sa Congress hearing. Sabi pa ni Bano, dahil kayo kamo sa administrasyon ang nabibiktima ay suportahan ng PCO ang Senate Bill number 1490 o Anti-Troll Farm Act of the Philippines. Bago mo sabihin yan, kay Yusek Claire, tanungin mo muna sa si Sara, si Marcoleta, si Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano na napakinggan natin kanina, tinuturuan si Banat Bay at si Mocha kung paano bibili ng mga media, ng mga baryarang media. Diba? Tinanong mo man lang sana yung si Chis Escudero. Tinanong mo si Pulong Duterte o si Baste Duterte. Tinanong mo yung mga fake news vlogger dun sa The Hague. Tinanong mo yung mga fake news vlogger ni Sara Duterte. Talaga, totoo yan. Sila ang biktima. Ang PCO, si Yusek Claire, ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero, huwag kang magtanga-tangahan na kunwari hindi mo alam kung sino ang gumagawa ng fake news. Huwag kang magtanga-tanga na kunwari hindi mo alam na ang talagang may troll farm ay ang mga Duterte. Hindi mo ba napansin yun, Robin Padilla? Darating ang rally, November 16, 17, 18. Napakaingay nila sa SOCMED. Napakarami nilang mga reactors. Napakarami nilang mga nagko-comment. Pero nung dumating yung araw ng rally, napakakonti nila doon sa EDSA. 4,000 lang ang dumating. Yung 4,000 na yon, baka yun yung mga troll na binabayaran. At bawat isa doon sa 4,000 na yon, may 20 account. Kaya nga kumbaga, parang ang ano nila, marami sila. Bakit? 4,000 yung nandoon. Times 20 mo yun. Ganun ang kanilang suma total doon sa rally na yun. Kaya nga, di ba, sila Jimmy Bondok, sabi, maiiba na ang gobyerno, baka si Sara na ang presidente. Yan ang sinasabi ng mga DDS, maiiba na, mababago na. Pero hindi mo ba napansin? Sa SOCMED lang sila malakas. Pero sa totoong buhay, wala sila talagang panama.
sa mga supporter ni BBM. Kaya ikaw, Robin Padilla, ito ang dapat mong gawin. Pumunta ka sa mga kasamahan mong DDS at tanungin mo kung payag ba sila na mawalan ng troll farm. Puro kabaluan ang pinapakita mo rito sa amin. Nakakahiya naman doon sa mga bumoto sa'yo. Matalino pa yung mga bumoto yata sa'yo na mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Matalino pa yata sa'yo yung mga batang grade 1 lang na nag-aaral ngayon. Sobrang bobo mo, sobrang liit ng utak mo. Banong-bano ang tingin sa'yo ng mga Pilipino at nagsisisi ang mga kababayan natin na bumoto sa'yo dahil bobo ka, Robin Padilla.